Good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ayan, isang pinagpalang umaga na. Good morning na sa ating mga maagang nagising. Ayan, sa umagang ito. Purihin ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, tayo pa'y umawit. Sandugan natin ang papurit pagsamba ang ating Panginoon. Hallelujah. Jesus is the center. Jesus Christ. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, you has always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. All about you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Center of our church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. All about you, Jesus. You are the center of my life. You are the center of our church, and you are the center of it all. Salamat, Ama, sa umagang ito. Purihin po kayo, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan. Luwalhatiin ang iyong pangalan sa araw na ito. Bless this day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Thank you, Lord God, sa araw po na ito.
Pinupuri ka namin, pisalamatan. At patuloy ko po nilalapit niya taas ang iyong gawain, ang daily devotion sa umagang ito. Father, I pray in Jesus' name. Manguna po kayo, Panginoon. Maghari po kayo, Diyos, sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen, Lord. Ayan, good morning na sa bawat isa. Purihin ng Diyos sa Kanya pong pagpupuri sa Kanya sa araw na ito. Salamat po sa Panginoon. So, ating pong pagpapatuloy yung ating pong tinatalakay, series po ng The Fruit of the Holy Spirit. No? So, ngayon po ay yung pangalawa. The fruit of the Spirit is joy. Yan po yung pangalawa, mga kapatid. Sabi po ng Galatians chapter 5 verse 22 to 23, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Ano daw ito? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And there is no law against these things. Ngunit ang banal na Espiritu ay nagbubunga ng ganitong uri ng bunga sa ating buhay. Pag-ibig, una. Pangalawa, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban dito. Purihin po ang pagkabasa ng dakilang Diyos. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating pong Panginoon sa umagang ito. The fruit of the Holy Spirit as described in Galatians chapter 5 verse 22 to 23 refers to 9 virtues or qualities that are believed to be the result of the Holy Spirit works in believer's life. Ito po yung manifestation ng pagkilos ng Santong Espiritu sa ating pong mga buhay. These fruits are love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito po yung siyam, mga kapatid, na bunga ng banal na Espiritu. According to Scripture, these fruit are to become the dominant characteristics in the Christian life as they journey to become more like Jesus. So pag-usapan po natin ngayong umaga ay yung the fruit of the Spirit is joy. Joy is often described as deep and lasting emotion, more profound than happiness. It can be a state of being characterized by intense, long-lasting happiness and contentment, often associated with well-being, success, or good fortune. Kaya nga ang joy po ay magkaiba po yan sa happiness, mga kapatid. Yung happiness po ay the byproduct of our joy. Diba? Mga kapatid, kasi ang happiness, ano lang yan, panandalian. No? Panandalian lang po yung happiness. Doon lang po yan sa happening nangyayari, ano? Pero po yung joy, lasting joy, kakaroon po siya ng deep and lasting emotion. Nananatili po siya kasi galing po yan sa puso. Yun po yung pagkakaiba po ng joy sa happiness, mga kapatid. Sabi po ng James chapter 1 verse 2 to 4, ito ating pong text. Sabi po ng James chapter 1 verse 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Sa Tagalog, isalang-alang ninyo na wagas na kagalakan, mga kapatid, sa tuwing kayo ay nahaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Hayaan tapusin ng pagtsatsaga ang gawain nito upang kayo ay maging matanda at ganap na walang kulang. 'Di ba? Purihin po ang Diyos sa kanyang salita sa umagang ito. Kasabi po ni James, malinaw, consider it pure joy. Mga kapatid, sa tuwing po tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok. So ating pong puntos sa umagang ito, number 1, joy includes trial. Gaya po ng ating pong binasa, mga kapatid, may mga trials.
Kaya sabi po ni James, consider it pure joy when you face trials of many kinds. Kasi ang isang Kristiyano, hindi po tayo exempted doon sa mga trials, mga kapatid. Kasi ang trials in positive concept, ito po yung nagpapatibay sa atin, sa ating pong pananampalataya. Kaya nga po mga kapatid, hindi po dapat hindi tayo nasusurprise, no, sa mga trials na nangyayari po sa atin bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Kasi ano po yan? Yan po yung pamantayan ng Diyos para tayo ay tumatag yung ating pong pananampalataya. Kaya nga sabi ni James, consider it pure joy, mga kapatid, magalak tayo sa mga trials na ating pong pinagdadaanan o napagdaanan na. Alam mo po, yung mga taong ang dami po pinagdaanan sa buhay, sila po yung mga malalakas, no? Sila na po yung nagtatagumpay. Sila na po yung ngumingiti, no? Masaya. Why? Because napagtagumpayan nila po nila yung mga trials na iyan. Mga kapatid. So number 2, trials test our faith. No? Dito po natin makikita at hinuhubog ng Panginoon yung ating pong panampalataya kapag nakakaranas po tayo ng mga trial sa ating pong buhay. Yes, hindi po madali, no? Siyempre, hindi po madali ang mga trials. Pero sabi po ng Panginoon, di ba, magalak tayo. Kasi alam ng Diyos, from the beginning, alam ng Diyos ang ating kapasidad. At ang maganda sa Panginoon, mga kapatid, no? Hindi tayo bibigyan ng mga trials o mga pagsubok sa buhay natin na hindi natin kakayanin. Di ba? Alam ng Lord yung kapasidad natin. Alam ng Lord na kaya natin gawin ito, kaya natin mapagtagumpayan yung mga trials na iyan. Kaya nga, ano yung mga kapatid talagang tinitis yung ating pong panampalataya rito. Kasi marami po mga Kristiyano, no? Doon pa lang sa umpisa ng pagsubok ay gumigib up na sila. Umaayaw na po sila. 'Di ba? Tumatalikod na sila sa Panginoon doon pa lamang sa umpisa. Tanda natin, yung trials, mga kapatid, yan po yung stepping stone natin para lalo tayong tumibay, lalo tayong magpursige sa ating pong panampalataya sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba, mga kapatid? Kaya, bilang isang Kristiyano, talagang i-anticipate na natin yan na mayroon po talagang mga trials sa buhay natin. Samot-samong mga trials, mga kapatid. No? The moment na ikaw po ay nagkaroon na ng tamang pag-iisip sa buhay natin. Di ba? Naroon na yung mga trials sa puso natin, sa buhay natin, mga kapatid. Why? Because ito pong mundo natin ginagalawan ay mapanghusga. No? Itong mundo natin ginagalawan ay punong-puno ng wickedness. Maraming deception dito sa paligid po natin, mga kapatid. Kaya nga, kapag nakakaranas po tayo ng mga trials sa ating pong buhay, consider it pure joy. Yan, mga kapatid. So number 3, the testing of faith produces perseverance. Mga kapatid, doon sa verse 3 na binasa natin, sabi po dito, and you know that testing of your faith produces perseverance. Di ba? Nagkakaroon ng magandang bunga ng ating pagtsatsaga. Tinuturuan tayo ng mga trials para maging matatag, maging matyaga. Kasi ito po yung nature ng mga tao mainipin. Ayaw magsakripisyo. Gusto lang instant. 'Di ba? Ayaw magpagod. Gusto on the spot. 'Di ba? Wala pong ganoon, mga kapatid. Kailangan tayo magtiyaga. 'Di ba? At sabi po ng binasa natin na teksto, hayaang tapusin ng pagtsatsaga ang gawain nito upang kayo maging matanda. Sabi, hindi naman yung matanda na elderly na, hindi po. Sabihin, maging matatag at ganap na walang kulang. Gusto ng Lord maging ganap tayo. Kaya sa trials na yan na nangyayari sa buhay natin, hinuhubog tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hinuhulma tayo ng Panginoon.
Si Lord naman ang may control ng buhay eh. Alam naman niya yung kapasidad natin. Alam niya yung hangganan, yung boundaries, alam niya. At hindi tayo niya ipapahamak, mga kapatid. Kasi kasama natin ang Panginoon. Yung number 4, perseverance leads to maturity. Di ba mga kapatid? Kaya marami mga Kristiyanong immature. Kulang sila sa mga trials sa buhay. Iba-iba po ng klase ng trial sa buhay, mga kapatid, no? Kaya, ang taong punong-puno ng mga trials, mga kapatid, hindi naman lahat yan nanatili eh. Lumilipas din po yan. At kapag napagtagumpayan mo yung mga trials na yan, ang kasunod niyan, blessing na. Diba? The moment na naranasan mo yung mga mapapait na karanasan, yung mga kadiliman sa iyong buhay, after mapagtagumpayan mo yan, liliwanag din ang iyong buhay. Di ba mga kapatid? Kaya marami po manang testimony mga tao. Hindi po madali yung pinagdaanan. Pero mga kapatid, ang kinagadahan doon, pinagdaanan lang niya. At napagtagumpayan niya ito. And ngayon, nakita niya na talagang naroon yung pagkilos ng Panginoon, kasama niya ng Panginoon, kasama siya ng Panginoon sa pagtakbo. Nakita naman natin yung end result, naging matagumpay sa buhay. Naging successful sa buhay. Dumarami siyang mga kwento na mapapait sa buhay niya. Pero at the end ng kanyang journey, no, mga kapatid, naging positibo. Why? Because hindi po siya natinag. Kumbaga yung trials, pinagdaanan niya lang. Lahat naman yan, pagdadaanan natin, mga kapatid. Dadaan lang din naman talaga yan eh. Mga kapatid, wala naman naging stop over, no? Nasa sayo na lang yun. Kung gusto mong mag-stop over sa'yo na matagal, nasa sa'yo yan eh. Di ba? Perseverance leads to maturity. Kaya ang mga bata, hayaan natin silang dumanas doon sa mga trials, no? Para maging matatag, no? Kaya ngayon, ang mga bata ngayon, hindi na po naglalaro sa labas, no? Hindi na sila naaarawan. Unlike before, yung mga bata nung araw, talagang pawis-pawis, madungis, naghahabulan doon sa bundok. Kasi, yun po ay kailangan ng katawan na maging matibay yung mga buto, ano? Ngayon, ang mga bata di na naaarawan, kaya sakitin, ano? Mahina yung kanilang immunity. Kulang na. Kaya kunting pagsubok, bumibigay na kaagad. Napakaliit na pagsubok. Hindi na alam kung anong gagawin. Mga kapatid, immature. No? Kasi hindi dumanas doon sa proseso. Nalala ko, mayroon pong isang bata na nakita niya yung isang uod ng kukon. Diba? Nakita ng bata yung kukon na yung uod lumalabas doon sa kukon. Hirap na hirap. Di makalabas yung uod sa kukon. Naawa yung bata. Ang ginawa ng bata, tinulungan yung uod na lumabas. Nung lumabas na yung uod, dahil tinulungan nga ng bata, no, naawa ng bata, ay nahulog at namatay. Kasi yung proseso po ng isang uod doon sa kukon, yung kanyang paghihirap, sa kanyang paglabas doon sa kukon, proseso po yan. Para sa kanyang paglabas doon sa kukon, maging matatag na yung kanyang katawan. Ay dahil nga naawa yung bata, pinadali, no, yung proseso. Yung tuloy, mahina, nalaglag, at namatay. Minsan ganun tayo, mga kapatid. Hindi natin sinusunod yung tamang proseso. Oo. Lalo na sa spiritual growth. Walang shortcut sa spiritual growth, mga kapatid. Kailangan dadaan ka talaga sa proseso. Kailangan magbabasa ka ng Biblia, magme-meditate ka ng Biblia, di ba? Magpe-pray ka, magdi-devotion ka. Hindi pwede puro lang hearsay. O alam ko na yan, hindi ko na kailangan yan. Di ganon, mga kapatid. Dadaan tayo sa tamang proseso para tayo lumago spiritually. Walang shortcut sa paglago, mga kapatid. Inakalungkot, maraming mga tao gusto laging shortcut. Di ba? Tuloy ang nangyayari, nagiging stagnant. Kasi hindi nga duman sa proseso eh. Di ba? Nag-shortcut. Ayan.
Yun po yung perseverance leads to maturity. Kailangan tayo mag-mature, mga kapatid. Yung maturity, hindi mo naman yan kagad ma-achieve. Kailangan mo dumaan sa proseso. Diba? May pagdadaanan ka talaga, mga kapatid. Okay, paano ba natin ito i-apply sa ating pong mga buhay bilang isang Kristiyano? Number 1, consider trials as pure joy. Magalak tayo kapag may mga trials. Magtaka tayo kung walang trials na dumating sa atin. Diba? Kasi consider trials as a pure joy. Sabi po ni James. Number 2, trust God that trials has good purpose. Lagi mong titingnan positibo. Kaya bigyan ka ng Panginoon ng trials, di ka na mahal ng Diyos. Hindi po ganon. Magtiwala ka sa Panginoon. Kaya bigyan niya ng pagsubok, bigyan ka niya ng trials, dahil alam niya, para iyan sa iyong ikabubuti. Mayroon pong purpose ang Panginoon sa mga trials, mga kapatid. May sabi po ng Romans 8:28, diba? All things work together for good. Kakalakip-lakip, mga kapatid. Kasi nga, lahat ng bagay na yan, alam ng Diyos yan sa buhay mo. Walang hindi alam ang Diyos. Alam niya lahat. Even ang ating pong hair is numbered by God. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon, mga kapatid. Kaya ang kailangan lang natin magtiwala sa Panginoon. And let trials make your faith strong. Sabi ko kanina, di ba kapag may mga trials tayo, lalong lumalakas, tumitibay, sumisigla ang ating pong panampalataya sa ating pong Panginoon. Lalo tayong kumakapit sa Panginoon. Hindi yung bumibitaw sa Panginoon. Lalo tayong kumakapit sa Panginoon. Faith strong. Kaya yung mga trials, mga kapit sa buhay natin, nagdudulot dyan ng kasiglahan, no? Katatagan ng ating pong pananampalataya sa Panginoon. Yung ating intimacy sa ating Diyos, mga kapatid. Lalo tayong kumakapit na mahigpit sa Panginoon. Kaya pag may mga trials tayo, huwag tayong bibitaw sa Panginoon, mga kapatid. Lalo tayong kumapit sa Kanya. At lalo tayong maging matibay ang ating pong panampalataya. Okay? Number 4, face trials from God's perspective. So, kailangan gawin mong positibo yung mga trials na nangyayari sa buhay natin. Tanda natin, si Lord pa rin na may control sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Wala pong ipapahintulot ang Panginoon sa buhay natin, hindi natin kakayanin, mga kapatid. Dahil alam ng Diyos yung ating buong buhay. Diba? Alam ng Diyos yung kakayanan natin. Kaya hindi niya ipapahintulot beyond hindi natin kakayanin. No? On the rescue ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Lalo na, alam ng Diyos na hindi mo kakayanin. So, yan po yung mga 4 na application na dapat natin gawin. As a question, why do you need to consider facing trials as pure joy? Bakit kailangan mong isalang-alang ang pagharap sa mga pagsubok bilang purong kagalakan? Ayan. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito. Purihin ng Diyos sa kanyang mensahe na napakaganda na isang encouragement sa atin, lalo na kapag tayo po ay nakakaranas po ng mga trials, iba't ibang mga trials sa buhay po natin. Tanda natin, mga kapatid, na walang pagsubok na ibinigay sa atin ng Panginoon na hindi natin kakayanin. Sabi ng Biblia, tapat ang Diyos. No? Hindi pa natin nararanasan yon, hindi pa natin nararanasan yung pagsubok. Alam na ng Diyos, mga kapatid, yung kapasidad po natin. Kaya kailangan po tayong na laging kumapit sa Panginoon. Lalo tayong magpursige, no? Palakasin yung ating pong panampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya maraming pong salamat sa ating mga kapatid na naglaan ng oras sa araw po na ito. Dalahin ko na marami pong napagpala sa araw po na ito sa mensahe ng Panginoon. Lord, dalahin ko din po sa aking pong mga kapatid na Lord, nakakaranas ngayon ng mga sakit karamdaman, Lord. Alalahanin niyo po sila sa mga oras po na ito, Lord. Ipadalin niyo po ang kagalingan nagmumula sa iyo. Lord God, sa aking kapatid, Lord, si Kuya Conrad, Panginoon, dalahin ko sa kanyang buhay, O Diyos. Idampi mo ang iyong palad sa kanyang balikat, sa kanyang tiyan, Lord. Sa buong katawan niya, O Lord, ipadali ang kagalingan na nagmumula po sa inyo. Lord, sabi mo sa iyong salita, Lord, that by stripes we are healed in Jesus' name.
Thank you, Lord, for the assurance, Lord God, sa buhay po ng aking kapatid, si Kuya Conrad, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maging din po si Brother Eugene. Lord, nakaranas po sa ngayon, Panginoon, ng sakit karamdaman. Lord, hipuin niyo po ang kanyang katawan, Panginoon. In the name of Jesus, Lord. Ipadaloy mo ang kagalingan nagmumula sa iyo, Lord. Alam ko po, Panginoon, ito ay pagsubok lamang, Panginoon. At ito po ay mapagtatagumpayan po nila sa pangalan ni Jesus. Salamat din po, Lord, at kami po ay nakikigalak sa aking po mga kapatid na nagdaraos ang kanilang mga birthday sa araw po na ito. Pagpalaan niyo po sila, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Hindi lamang pagpapalang material, kundi spiritual, Panginoon. At din po yung mga kapatid namin na nagdiriwan ng kanilang mga wedding anniversaries, Lord. Patuloy niyo pong buklurin ang kanilang pagsasama ng iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat po sa araw na ito at pinagkakatiwala po sa iyong palang kamay maghapon. Gawin niyo po kaming mabunga. O Lord, ingatan kami sa maghapon na ito, Diyos. Ilayo kami, badya kami sa anumang paggawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Lord, thank you so much, Lord, that the peace of God that surpasses all understanding, that will guard our heart and mind in Christ Jesus. Salamat po sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po. To God be all the glory.